Okay, this Sunday is a special Sunday. Araw gyud ron sa mga inahan. Pabor kayo ang mga inahan karon nga Domingo. Ang uluhan sa mensahe sa Ginoo ninitag na, a priceless legacy of a godly mother. Priceless tungod kay di gyud kini mapalit og kwarta. Ang ilahang legacy, no, ang ilahang ikabilin sa ilahang mga sumusunod mga anak, dili gyud na mapalit tungod kay ang iyahang impact sa kinabuhi sa ilahang mga anak hangtod sa kahangturan didto sa laing kinabuhi. Eternity, eternal impact kay kini spiritual man nga impact. Munang sa mga inahan gyud, mo impact gyud sila tungod kay ang ilahang kinaiya manggod naga-reflect sa divine nga qualities. Ilahang kinaiya nag-reflect sa kinaya sa Ginoo nga mo shape, no, sa ilahang mga anak. Mo nang dagkayog impact yun. Siguro ang daghan kayo grupo dito sa langit nga dagkuganti, no, kinig yung mga inahan sa judgment seat Christ. Kay sila gyud ang great influencer, no, naga-influence gyud. Mo na kinauti masabtan ning mother's bond kining panagdiusa gid bitaw sa anak sa inahan. Bisag kining mga bata nga lalaki kanang naka-observe ko na kanang gituli, syagit hilak pero ang ilahang pagsyagit kay mama. Ang papa mo nung tay nagbantay pero mama ang gisyagit. Unang unsa gi influensya ning mama, nganong mama man yun pangitaon. Abi na panahon sa mga kalisod, ngita gyud mama sa kaning mga tiguang na nga lalaki, mama ang pangitaon. Unang di kinato ni masabtan kining bond nga naa sa inahan sa anak. This morning, we honor our mother. Pinaagi sa pagtanaw sa mga mother sa Biblia nga ang ilahang kinabuhi, sila gyud dinhi ang example nga nag-shape sa ilahang mga anak nga nahimo gyud dakog impact ngadto sa kalibutan. And this women, kini nga mga mama, nag-produce gyud sila og mga children nga dako kaayo contribution sa history sa Bible. Binagayod sa kingharian sa Ginoo. Kining mga bayhana nag-produce gyud og mga godly leaders. Dagko nga mga leaders sa Biblia. Though they are imperfect, pero ang ilang kinabuhi gyud nga naga-raise og great leaders diha sa Bible. Gani naga-change sa course of history. Munang sila gyud ang dako kayo role sa pag-shape sa kinabuhi sa mga anak. Munang tanaw na to ang mga kababaynaan diha sa Biblia. Mga inahan nga nag-reflect gyud ang karakter sa Ginoo sa ilang kinabuhi nga nag-impact ngadto sa ilang mga anak nga nahimong great leaders. Una, tanaw na to ang atong text, 2 Timothy 1:5, I have been reminded of your sincere faith which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Si Paul nagsulat ani kang Timothy. Unang nga babae, mother sa Bible nga naay karakter nga courage and compassion is Jochebed. Diha sa Exodus 2:3. Si Jochebed mao ning mama ni Moses. Di gyud ikalimot nga si Moses a great leader nga siya gyud ang gigamit sa Ginoo nga naghawas sa mga katawhan gikan sa slavery sa Egypt paingon ngadto sa promised land. Mao nang makita nato ang iyang courage diha sa Exodus 2:3 ingon diha, but when she could hide no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. So katuning nai-order ang Pero nga pamatyon ang mga bata. Maapil si Moses gyud, pero grabe ang courage, boldness ni Jochebed. Iya yung gitaguan ng bata, iyahang gibutang basket, unya gipaanod dito sa sapa. Courage tungod kay dili sayon nga muhimo ni ana kay kung masakpan siya, apil siya kapatay, because that is disobedience sa Pharaoh. Di siya mahadlok nga naging ng mga inahan. Dili mahadlok og earthly nga mga rulers. Di mahadlok og tao, dito nahadlok sa Ginoo. Wala siya anang fear of man, o nang grabe ang iyahang reverence sa Ginoo, greater than sa iyahang kahadlok sa tao. And it resulted to the salvation of the nation Israel. No? Nindot kayo ang gibuhat ni Jochebed. Example gyud siya sa mga kababayan, mga inahan nga kana gyud naas kalisod, naas sa mga challenges sa ilaha pagkatiman sila mga anak, naas sa adversities. During difficult times, si Jochebed stand firm, nagtindog yun nga isok. Sa kini ka example, si Jochebed nga naa sa kalisod, nga andam mustugyan, bahalag anuron ka, let go and let God
nga na kaisog ni Joseph. Para sa tuwa, mga inahan, ulkid labi na ang mga anak, sugod nag-eskwela, sa kahano, bata ko eskwela sa laing lugar, sa kahano, let go and let God. Ikaduha, diha nga babae, ang iyahang compassion. Kinsa kini nga mother, duha man gud ni mama ni Moses, stepmother na nang isa. No, kaysa dihang gipaanod, nakitaan sa princess, sa anak ni Pharaoh, ang bata, unya gi-adapt mo ng second na nga mother ni Moses, kini princess. Makita nimo diha, Exodus 2:6-7, she opened it and saw the baby. He was crying and she felt sorry for him. This is one of the Hebrew babies, she said. Then his sister asked Pharaoh's daughter, shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you? Siya ang nakakaplag, naluoy siya. Ang iyang kaluoy giniresulta kadto sa pag-adapt sa bata. Og si Moses, diha gid nagdako sa iya. Napadako si Moses, na-train, na-raise in safety. Safe na siya. Na-raise si Moses nga naa sa maayong kamot. Safety, gi-educate, anak god of princess. Nindot kaayo education, nindot nga eskwelahan, niya trained, protected. Labi na pag-raise sa iya ha, kana bitang formative years. Kanang formative years, kanang bata pagyud kaayo importante sa bata. Unang dako kaayo contribution ining Pharaoh's daughter sa pag-raise kang Moses. Unexpected ang iyahang motherhood. Muwagin nagdahom nga siya mahimong inahan. Pero kung sa man nga pagkainahan, ang mag-matter is God's purpose. Munang kini mahimong example nato no sa mga mag-adapt mga bata, mga inahan no nga foster moms, stepmothers or spiritual mothers. Ang mag-matter is dili ang biological, ang mag-matter is ang purpose sa Ginoo. Motherhood is not just about biology, dili sa dugo, kundi it is about love and obedience to the voice of God. Mao nay tinuod yun nga inahan. Ang gihimo nining princess, nahimong nasulat siya kabahin sa redemption story. Di man ni mahitabo ning redemption story kining pag-redeem sa katawan mga Israel to the promised land. Kung wala ang princess, indot kayo ang kinabuhi sa bining bayhan. Ikaduha nga mga character sa mother, kining sacrifice and surrender. Asa nato ni makita nga mga mother, kining si Hannah. Familiar tatanan ani, Hannah is the mother of Samuel. Siya ang mama ni Samuel. Diha sa 1 Samuel 11:1, and she made a vow saying, O Lord Almighty, if you will only look upon your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Si Hannah una is a prayerful mother. Nang isa nga mga karakter sa inahan gyud kining prayerful. Mao kining gahom nga mulihok ang grasya sa Ginoo, kining pag-ampo. Daghan kaayog na raise sa Bible nga tungod naa sila'y prayerful nga inahan. Mao kining usa ka kinaiya sa mga inahan nga epektibo kaayo kay wa gyoy makapugong anang prayer. Sa pag-raise nato usahay makita ang tao, bilidad. Pero ang prayer wa gyoy makakita ana kay ikaw ra gid ang Ginoo nasayod ni ana. Munang si Hannah is a woman of prayer. Ang iyang dedication sa prayer no, iyang consistent and committed sa pagkinabuhi diya sa pag-ampo, maoy nakadako kayo naka-contribute sa pagdako ni Samuel. Tungod kay siya gyud ang example sa Bible nga a life of sacrifice. Iman iha, perting ampo ni Hannah nga magkaanak sila kay gikansawan magid ni siya nga way anak. Dugay yun ug ampo niya nga magkaanak pero gi-grant sa Ginoo. Gi-grant pero dili para sa iya ha. Gihatag niya balik sa Ginoo. Gi-offer ngadto sa temple nga mag-alagad didto hangtod sa iyang tibuok kinabuhi. See the sacrifice nga gibuhat ni Hannah nga siya gid ang babae nga nakasabot about stewardship. Nga ang bata steward lang ta ani. It's not ownership, dili atua. Mao nang unsay plano sa Ginoo ang matuman. Sa tua usahay ang plano nato ang matuman. Gusto nato mahimo ning engineer. Nya ang gusto sa Ginoo mahimong pastor. Supak ta usahay. Dinhi makita nato nga it's not our purpose. Ang kinaiya ni Hannah is sacrificial kay dili siya centered sa iyang kaugalingon. Centered siya sa Ginoo, sa plano sa Ginoo. Dili siya pareho sa mother nga si Herodias katong sa Mark 14:1-12 nga gigamit ang iyang anak si Salome para musayaw, para ganahan si King Herod. Aron ang sabot nila ni King Herod nga pag musayaw si Salome, ang bayad ulo ni John the Baptist. Mao na hinungdan ng punggutag liog si John the Baptist tungod kang Herodias.
Kay iyahang gigamit yang anak sa iyahang selfish nga desire. Na mga inahan nga yung anak. Pero si Hannah, basta ang desire sa Ginoo mao gyud matuman. Morning usa ka kinaiya sa motherhood gyud nga point lang gyud sa purpose sa Ginoo sa bata. Ingnon ra ginato ang bata mao nay katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Gamiton sa Ginoo. Mo because of that, si Samuel nagdako gyud nga nahimong propeta, nahimong judge og nahimong leader. The first leader of Israel before kings. Siya ang makonsider nga first king sa Israel. Siya ang gina-look up primero sa mga tao gyud, si Prophet Samuel. Siya ang nag-install sa unang nga king, si Saul. Mao nang nindot ang kinabuhi ni Samuel. Great leader, great prophet, great judge sa Israel. Tungod sa usa ka inahan nga nagkinabuhi gyud nga sakripisyo. Nga na kinang mga mama, bahala ko anay sudan siya basta ang anak kaon lang yun. Then makita po nimo ang motherhood ni Mary, no, the mother of Jesus, nga bisag na siya mga desire kanang iyang giingon diha sa Luke 1:38, I am the Lord's servant. Mary answered, may it be to me as you have said. Then the angel left her. So naay mga desire si Mary pero gusto magid sa Ginoo. Bisag na sila damgo ta ni Joseph nga nindot na kami niyon pero na compromise na o tungod kinituman siya sa kabubuton sa Ginoo. He embraced the cost of obedience. Mao nang sacrificial gyud kayo. Kay ingon siya, I am a servant. Servant ra gyud mutuman nga mahigmaon. Mary is doing the right thing even when it cost her comfort. Bisan pa naapay isa dinhi no si Elizabeth. Si Elizabeth, mama ni John the Baptist. So, giunsa po ni Elizabeth pagmold si John the Baptist. Mao po na ang pagmold ni Mary ug ni Hannah. Lastly, kinaiya nga naagid ang faith fidelity. Kinaiya sa Ginoo nga nasa mga mama pagtuo gayud og kining loyalty. Kinsa ni nga inahan sa Bible si Eunice and si Lois. Mao na ang atong main text sa 2 Timothy 1:5. Nakita yun ni Paul sa life ni Timothy nga si Timothy natakdan yun sa iyahang mama o sa iyahang lula. Ang faith ni Eunice o ni Lois naagyud kang Timothy. Live in you also. Ingon pa si Paul. Klaro kayo. Diha, kita nimo ang lula o ang mama nagtambayayong pag-raise kang Timothy nga mahimo yung effective nga leader, pastor, no? Yang pastor pa ni si Timothy. Tibo na kay siya sa pamuhat sa buluhaton sa Ginoo. Become great leader sa early church. Siya ang usa sa mga bantugan, mga maayo kay nga leader sa unang iglesia, si Timothy. Yan nato makita nga tudluan gyud siya. Yun sa pagtudlo gyud si Timothy ni Lois o ni Eunice is teaching the scripture. Naagyo diha sa 2 Timothy 3:14-15 yung diha. But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know this from whom you learned it, and how from infancy you have known the Holy Scripture, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Ingon isipol hebalo gid ko asagikan nimo na. Gitudluan gid ka sa imong lula o sa imong mama ingon diha. From childhood pagyod, from infancy gitudluan na kanila unang nabuhi gyud sa mama. Sila gyud ang pirmero nga magtutudlo sa ilahang mga anak. Sila gyud ang pirmero nga magsulti sa kamaturan. Unang natakdan gyud. Faith is not hereditary but is learned. Nakatunan gyud mo nang ang pagtuo leaves a lasting legacy. Ang pagtuo mao gyud nay eternal nga inheritance nga nindot na bilin sa itong mga anak. Dili ang bahandi, dili ang imuhang performance o imuhang ranggo unsa diha kundi ang imong faith. Pinaka-importante nga imong bilin, inheritance. Mga kabtangan man ang uban kasagaran gyud, pero kining faith influence gid siya hangtod sa kahangturan. Dili lamang siya lasting, mag-multiply pa gyud. Ang faith ni Timothy nag-multiply munang daghan gid siya nadala usab ngadto sa Ginoo. Nga moparihan niya. Timothy is an effective pastor, evangelist, church planter ug makita gyud ang iyahang gibuhat diha sa unang iglesia. Munang ang pagtuo gyud is matawag ning generational faith. Generation to generation, nitabok pa sa apo, daghan kayo og kalabayan ang pagtuo. Nga ibilin nato sa atong mga anak. Nindot kayo parihan ni Lois og ni Eunice nga asa gyud ang atong haguan nga i-invest nato maayo kini gyud ang atong pagtuo. Kay mao gyud ni dako kaayo nato nga kabilin. Kita maning kamot karon og bahandi para ma-secure ang mga bata. Kamot gyud tudlo train. Pero ang nindot gyud mahimong muhang bilin nga bahandi ang pagtuo tungod kay kini power kayo. Multiply pa
gyud sa ilang kinabuhi o muimtuin sa gid ni thousands. Unang diha makita nato nga kung kita labi na sa mga inahan, wala gyoy ingon nga kinahanglan nga bright ko. Ang pagkainahan, bisag unsa ka, dinhi ordinary lang ni sila ni Eunice o si Lois, pero extraordinary ang ilahang gihimo. Unang sa mga inahan, walay ordinaryo. Dili kinahanglan nga well-known ka nga mother, dili kinahanglan nga queen or public speakers. But God needs only faithful women, faithful mother. Kay mo gina multiply, mo gina ang muhimo og influensya ngadto sa mga tawhan sama kang Eunice o kang Lois nga si Timothy na yung faithful young men. Mo kana importante sa inahan. Mo nang ang rule sa inahan dako kaayo sa Christian home. May Christian home dako kayo part inahan diha. Mahimo na siya nga dili lamang teaching the scripture but also living out kanang gikinabuhi yun. Ang una nga dako kay role sa inahan kay inahan mura na sila mga filling station diha ka mag-refill. Diha yun ang mag-refuel kana bang gasolinahan. Mag-refuel sa atong pamilya nga always keep on going diha sa paghigugma. Mao kini nag-fuel ang inahan. Unya they are storm shelter. Diha ang kadangpan mo nang nato kaniya gituli pero mama ang pangita. Kay sila gyud kadangpan panahon sa mga problema sa kinabuhi. Diha gyud mo tago shelter, refuge ang mga naas problema nga mga anak kay diha sila maka ang security. Usab sila matawag nato nga emergency room. Sila gyud ning part diha sa Christian home nga kadaganan dayon nato kay sila naa kanunay 24/7 naa ang inahan kanunay. Bisag adlaw gabi the whole week naa gyud ang mga inahan nga kadangpan sa atong mga problema. And also they are a schoolhouse. Sila gyud ang source food sa pag-grow up nga ang mga anak mutubo diha sa manners and morality. And lastly, they are also tawag nga worship center. Worship center diha magsimba sa atong pagkinabuhi as children. Diha ta sa atong inahan katon sila ang kusog kay nga mo influensya sa ilang pagkinabuhi sama ni Lois ug ni Eunice. Nag-live out kita gyud dili lang kasulti. Nakita gyud sa ilang nga tinuod gyud ang ilang pagtuo. Mapud na sa live out. Moro gyud sundugon sa mga bata. Musundog gyud sila diha sa atong kinabuhi. Unsa ta? Mao kita na atong mga anak. Nakita gyud na sa ni Timothy sa iyang ginikanan nga tinuod gyud ang ilang patuo nga ang Ginoo gyud mao'y ilahang priority. Mao nang makita kani sa atong mga anak nga ang Ginoo gyud atong priority, ila gyud nang sundok kay nakita gyud sa atong pagkinabuhi nga ang Ginoo gyud ang atong prioridad. Mao nang ninitag naa opportunity for us to honor our mothers sa ilaha gyud nga kinaiya because their attitude reflects attitude po sa Ginoo. A priceless legacy, a legacy of faith nga kini i-demonstrate diha sa divine qualities sa Ginoo, love, courage, devotion, and sacrifice. Tungod kay kining mga butanga, impact yun hang sa kahanggan. Dili lang din kalibutan, labi na yun sa sunod ini. Kampo ta?